Ang kwento ng aswang true story, usap-usapan sa liblib na baryo sa isang lugar sa Pilipinas. Ang panganay na anak ni Mang Carding ay 25 na gulang na. Isang babae pinangalanan na si Esther. At ito ay malapit na ikasal at ikinasal na nga sila sa isang romantiko na simbahan, at pariho silang masaya at nairaos ng maayos ang kanilang pag-iisang didid, at pagkaumaga nito ay nag-honeymoon sila sa isang lugar kung saan tawagin natin na beach. At ito ay 12 stars kung saan maraming bituin na iyong makikita at palagi mo lang makikita ay 12 stars. At pagkatapos nilang mag-honeymoon, sila ay umuwi na sa kanyang mama at papa, at ilang araw si Esther ay nagsusuka at nahihilo, at ito ay sintomas ng pagbubuntis, at buntis nga ito. Nang pagbuntis ni Esther ay ito rin ang pagsisilabasan ng mga aswang sa kanilang lugar at si Esther ay nangangamba at ang kanyang asawa. Ang kanyang kapatid ay galing sa eskwelahan. At ito ay isang college student sa universidad sa kaning lugar. Si Andoy at isang araw. Madilim nang makalabas ako galing sa eskwelahan. Sa kabila ng pagod ay napag-isipan ko na pumunta sa bilihan ng mga alak para lunurin ang aking sarili sa alak. Dahil nais kong ipalabas ang aking mga problema. Hinanakit at sakit na nararamdaman. Nang maramdaman ko na ang tama ng alak ay napagdesisyon ko nang umuwi sa bahay. Lalo at malalim na ang gabi. Nang bibiktima ng tao. At bali-balita rin kasi na nangangatok ang mga aswang sa mga kabahayan at kapag sila'y pagbukbuksan mo ng pinto ay siguradong kamatayan ang sasalubong sa iyo. Delikado na. Kahit na lasing ako ay nakauwi pera naman ako ng ligtas. Pero dala na rin siguro ng pagod at kalasinggan ko ay di ko na kinayang pumunta sa kwarto ko at diretso na lang akong humiga sa sahig ng sala namin, ni hindi ko na nga naisarado ang pinto. Habang mahimbing akong natutulog ay may gumigising sa akin mga bandang 3:00 ng madaling araw na siguro yun. Pagtingin ko sa taong gumigising sa akin ay ang kapatid ko palang babaeng buntis.
Andoy, buti naman ay gising ka na. Hindi mo na isarado ang pinto natin. Papalapit na ang mga aswang, baka atakihin tayo niyan. Andoy, bilis. Nang dahil sa sinabi ng aking kapatid ay tuluyan hanggang nagising ang diwa ko at agad na tumayo ako at tumakbo para isarado ang pinto ng aming tahanan. Nang may sarado ko nga ito ay agaran akong lumayo sa pinto. Wala ang asawa ng ate ko kasi nasa trabaho. Mga ilang segundo lamang ang nakalipas ay may kumakatok na nga. Nanindig ang aking mga balahibo at nanlaki ang aking mga mata. Hindi dahil na may aswang na kumakatok sa pintuan ng bahay namin, kundi dahil sa aking napagtanto. Na ang aking kapatid at pamilya ko ay matagal na palang patay noong nagbubuntis pa lamang siya sa kanyang magiging unang anak. Sa kadahilanan ng kanyang pagkamatay ay biktima din pala siya ng mga aswang. Alright, at isa na namang kwento ang ating natapos. Maraming salamat po. See you next upload.